guys! Welcome back po muli sa aking YouTube channel at isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. So, ayan, magkaroon po tayo ng time na magbibigay reaction po kasi sa mga nakaraang araw is medyo busy po tayo. So, ngayon is hahabol po tayo na mag-reaction sa mga ibang video o ibang upload po ni Kalinga Prab. And eto nga po is yung about po sa driver ni Kalinga Prab and ito ay about din po kay Queen. Update lang po tayo regarding din po kay Queen, no? And po, panoorin po muna natin po yung video bago po natin bago po ako magbibigay ng reaction ko tungkol po dito. Ano pong ano kayo nangyari? Ano to, nung unang araw, di ba nagsabi ko sa'yo may trangkaso ako. Parang naramdaman ko siya, nakati. Pero hindi ko naisip. Siguro, nung nakaidlip ako, nakamot ko siya. Tapos, pagising ko ng hapon, wala na akong paningin. baka ina-infection lang. Tapos naharangan ng Yun nga. ng nana or ano. Sabi nga sa akin kanina, may nana ng araw. Baka kaya di ka makakita. Nag-advise na nga sila sa akin kanina na i-confine na raw. Kaso sabi ko, magbibigyan ko mo ng ano, yung ibang... Kasi nag-iba, nag-ano ako ng second option eh. Opo. Ng doktor. Pero maliban dyan sa mata mo, may iba ka pang nararamdaman. Like, Wala na. Yung muna kong naininda, yung aking liver, tapos yung... okay na. Na-clear yun 1 week lang. Nung nagpa-check up ka, may mga sinabi na sila na possible ano? Yung sa mata, wala eh. Kasi ang ano nila, findings talaga na maaaring infection lang. Mabilis lang mawawala. Buti naman kung gano'n. Sana gano'n lang po talaga. Ano? So, hinihintay na lang yung resulta ng check up. Pag-ianahan ko hanggang Monday daw. Pag hindi nag-clear hanggang Monday yung ano, kapakumpay na talaga ko, popera ko na. Oo, pag ano ka, pa-confirm mo na talaga kuya. Pag ano. Para maagapan. Masyadong mahaba na eh. Ilang araw na po yan? 8 days na. Yung mata ko na ano, ganito. Yung una, hindi siya nakakita pero hindi masakit. Ngayon, masakit na talaga. Masakit na kasi parang may karamdam ko may ano na sa loob, may nana na. Mahirap po siya, malapit sa may... Apektado Sa brain, mahirap. Kasi kung nana. Apektado lahat. Sana ano, gumaling din ka agad makarecover. Kaya nga namimiss ko na magtrabaho. Huwag mo isipin yung trabaho kuya. Ang isipin mo yung pagpapagaling. Andyan lang naman, dito lang naman kami. Anytime na pwede ka nang pumasok, pasok ka niyo. Pero huwag mo madaliin. Ang isipin mo yung sarili mo muna. Kung may stress sa trabaho. Classmate na talaga tayo. Okay naman po, kaso po yung sa Manila po kasi more on training lang naman po kasi tapos nagka-issue pa po. So, in-stop ko muna po yun. Tapos pinagpatuloy ko muna po yung pag-aaral ko and mas nag-focus po ako sa Kalinga. Kasi doon naman po talaga ako nag-start. So, sabi ko po, dito na po talaga ako mag-stick. And kung sakali po pag may another opportunity pa, kung maganda po talaga yung sa Manila, tutuloy ko po. Pero kung sa ngayon po, hindi na. Baka magpatagpo ka rin. Ay, hindi po talaga. Hindi ko po yung gagawin talaga, promise. Promise po yan sa Kalingap, hindi ko po talaga yung gagawin. I swear. So, mga kalingap, ayun, tagal din natin din nakasama si Queen, no? At napakalayo kasi ng lugar niya. Gusto man natin siyang madalas kamustahin. Pero kahit naman di kami nakaka-vlog kay Queen, ay nakakausap naman namin siya. Nakakausap mo naman siya sa chat, ano? Kamustahan, gano'n, pag may kailangan, sabi naman siya. So, kumusta ka naman, Queen? Anong balita sa buhay mo after ilang 1 month in ba? Opo, halos po. Every month lang tayo nakikita, no? Kunang-una po, Kuya Rob, thank you so much po kasi binilhan niyo po kami ng gamit. And actually po, parang first time ko po yung maano po na may bumili po sa amin ng gamit na hindi po namin na parang pinaghihirapan para pong ganun. Kasi karamihan po talaga ng mga nakukuha ko or mga gamit ko po is lahat po talaga pinaghihirapan ko bago pa po makuha. And karamihan po doon limited. And yung kanina po kasi, parang lahat po ng gusto namin, nakuha po namin.
Ngayon lang nangyari. Opo. Ano po, Ang parang dami talaga. magka-calculator Kailangan muna ano. para makasakto lang po yung mabili. And thank you rin po kuya kasi pati rin po yung kapatid ko po na sama po sa pagbili po kasi kailangan na kailangan niya rin po kasi mag-high school na rin po siya. So, oo nga pala, 1 year ka na sa Kalingap, no? Opo. Nung nakaraang January po. January? Opo. Oh, tagal na rin pala. So, 1 year na rin pa si Queen sa Kalingap. Kumusta kayo? Kumusta kayo ni mama mo, family mo? Kumusta yung hanap buhay nyo? Yung about po sa hanap buhay, bigla po siyang nag-stop dahil nga po yung pagpunta po namin sa Manila. Kaso po yung nangyari po dun sa Manila is hindi po siya naging successful or para pong may nagka-issue rin po dun. So, pinili ko na lang po talagang mag-aral muna at mag-focus po sa family ko. Parang disadvantage po nun is dahil nga po nag-stop rin po ako sa parang pag-work po. So, parang wala na pong katulong si mama kasi wala nga po siyang trabaho. Kaya ano po talaga, sobrang hirap po ng buhay lalo na pong wala pong tatay, gano'n. Tapos parang wala po kami nasandigan sa mga problema. Kasi buti nga po talaga pumunta po kayo sa buhay namin. Parang na super less po talaga siya para sa amin kasi. Ano po, honestly po talaga, hindi po ako ngayon ko na po ito sabihin. May mga naggaganon po talaga, like nag-o-offer po. Pero po, ang sinasabi ko po, padaanin daw po sa'yo. Ang sinasabi naman po nila is mahirap ka daw pong kausapin. Tapos nire-restrict ko na lang po kasi ayoko nga pong mawakwa kasi syempre po, hindi ko po inaano yung pera kasi more on sa pagsasama po ako nagba-base. Kasi yung pera po nakukuha naman po yun every time. Grabe. Opo. Patawa ka naman. Hindi po talaga ako. Sabi ko naman, pwede naman makipag-usap sa sponsor, entertain, ganyan, makipagkaibigan. Pero pag ramdam mo na yun, pag feel mo na parang gusto ka na niyang kontrolin, huwag ka na dyan sa Kalingap, ako nang bahala sa'yo. Diyan ka na magdidesisyon. Red flag na yun. Ano? Nasa sayo naman po kasi kung Oo, pero kung ano lang, yung makipagkaibigan, kamusta, wala problema. Kasi sponsor naman, tumutulong yun sa atin. Di ba? Opo. Kaso nga lang, may mga sponsor naman na iba yung motibo. Pero may sponsor naman na talagang totoo yung pagtulong. Talagang gusto lang nilang makatulong ng walang ibang kapalit. So, yan po yung video na panood natin or nakita natin po kung ano po ang naging kalagayan ni Kuya Pure Health. Ayan. Siya yan po si Kuya Pure Health. Siya po ay driver po nila Kalingap Rab kahit saan man po sila magpunta. And last year na pumunta, nung last time na pumunta po sila dito ng Hong Kong is naisama rin po nila and na-meet din po natin siya in person. So, ngayon is, ayan nga po, yun nasabi niya na yung parang nangangati lang daw o trinangkaso lang daw po siya. And ayan, nangati daw po yung kanyang mata, no? And ayan, natulog siguro siya or nagpahinga and then pagkagising niya is biglang ganun na po yung hindi na daw po makakita yung kanyang paningin. So, iyan din yung nasabi din daw ng doktor na may nana daw sa loob ng kanyang mata. Kaya siguro na-cover yung kanyang paningin. So, ngayon pa man is hindi naman po nagkulang sina Kalingap Rab or hindi naman sila pinapabayaan ni Kalingap Rab na anytime po na handa naman po sina Kalingap Rab na siya ay tulungan, no? And isa pa is iniisip po ni Kuya Pure Health po yung about sa kanyang work, no? Kaya yun nga po yung sabi naman ni Kalingap Rab is nandito lang naman po kami, hindi naman po kami mawawala, and anytime na pwede ka nang mag-work is pwede ka naman pumasok. Ayan po yung sitwasyon ni Kuya Pure Health sa ngayon. No, nakakaawa po kasi yung hindi niya alam kung ano yung dahilan kung bakit nagkaganon. So, waiting po tayo kung ano po yung update ng doktor tungkol po dito. So, ayan naman regarding din po kay Queen is, ayan, narinig din natin kung ano po yung nasabi ni Queen, no? Na, ayan, na yung pagpunta niya po sa Maynila bilang para mag-training or para maging model or
kung ano pa yung dapat niyang gawin sa Maynila is hindi po siya naging successful. And eto po is nakilala po si Queen, no? Dahil po kay Kalinga Prab, kaya marami pong nakapanood sa kanya and maraming nag-reach out sa kanya na kung pwede ay gusto nilang kunin siyang mag-artista or mag-model. So nag-try naman po si Queen, pero ang maganda po sa ginawa ni Queen is hindi porket meron pong nag-offer sa kanya na magiging model siya sa Maynila or magiging model sila doon sa ibang company is ang hindi niya po ginawa is hindi niya po binitawan ng Kalingap. Nanatili pa rin po siya sa Kalingap. And yun po yung naging pangako niya po, no? Na kahit man siya ay magkaroon ng bagong manager or bagong company na masasalihan bilang model or kung matutuloy man yung pagiging artista, artista niya is hindi pa rin po niya makakalimutan at maiiwan po ang Kalingap, no? And yun yung pinakamagandang way, the best na choice ang ginawa po ni Queen kasi although iniisip niya na although sa atin is alam na natin na siguro magkakaroon siya ng magandang opportunity sa ibang company, ganun. Pero ang ginawa niya is hindi niya talaga iniwan ang Kalingap, no? So ngayon ito na po yung nangyari kasi hindi nga naging successful kasi same thing din is nagkaroon po ng issue doon sa kanyang nasalihan. So ayan, pumili po siya kung ano yung tama. And mas pinili niyang ipagpatuloy po yung kanyang pag-aaral kasi hindi naman po yung pera yung kanyang hinahabol dito is ang kanyang tatay, yung makilala yung kanyang tatay niya, and mas pinili niya pong mag-stay sa Kalingap kaysa yung ipagpatuloy pa yung alam natin na magkakaroon sana siya ng magandang opportunity doon kasi mga matataas at mga kilalang mga establishment yung kumuha sa kanya, no? Pero the best pa rin po yung kanyang ginawa kasi mas pinili niya po ang Kalingap kasi doon po sila nakilala, no? Kaya sana lahat po sana ng mga angels o lahat po ng mga natutulungan ay sana ganito po yung mindset, no? Yung iniisip pa rin nila kung paano sila nagsimula or kung paano sila nakilala. Hindi porkit nagkaroon na po tayo ng magandang opportunity sa ibang company na ating mapuntahan o ibang establishmento na mapuntahan is magkaka-amnesia na tayo or makakalimutan na natin yung tao kung bakit tayo nakilala, no? Kaya talagang kahit sa murang edad pa lang po ni Queen is talagang matured po yung kanyang isip, matured po yung kanyang pag-iisip. And yan din po is sobrang nagpapasalamat din po siya kasi for the first time lang daw po na nagkaroon ng gamit sila sa school na hindi nila prinoblema. Yung hindi sila nag-alala o hindi sila nagkwenta pa kung paano nila pagkakasyahin ang pera na meron sila. In about naman sa kabuhayan nila, yun na nga natigil kasi nung pumunta sila ng Maynila is parang okay pa. Kasi nga kumikita po siya pero dahil nga po sa mga issue is mas pinili niya rin pong titigil muna and ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral, mag-focus sa kanyang pag-aaral. And yun nga yung kanilang bahay is hindi stable kasi palipat-lipat sila dahil wala na nga pong permanent na bahay sila Queen, kaya ganyan po. Kung saan may free na sila ay pwedeng titira doon po sila. So ayan din, umamin din po si Queen na meron din nagme-message po sa kanya na mga sponsor, no? Kaya lang is hindi po pinansin ni Queen kasi ang gusto ni Queen is direct po silang makipag-usap kay Kalinga Prab, no? Kasi yun po yung rules talaga, no? And sa pakikipagkaibigan is wala naman pong problema. Makipagkaibigan,
Kasi mga supporters man yan, mga sponsor man yan, nakakatulong din man yan. Pero, yung advice ni Kalinga Prab na kung feel mo na talaga na iba na yung plan ng tao sa'yo is huwag ka na lang magtiwala or huwag ka na lang bibigay, no? Kaya mas mabuti nga yung ginagawa ni Queen na sinabi niya na binablock sila or hindi na lang pinapansin para maiwasan po yung wakwakan na pangyayari, no? And ayun nga, sabi naman ni Queen na depende naman po kung gustong magpawakwak, no? Pero si Queen is talagang kahit saglit lang po na natulungan siya ng Kalingap is talagang malaki po yung respeto niya kay Kuya Rab niya at sa Team Kalingap. Kaya sana naman is eto ay hindi po siya magbabago. Sana rin is yung kanyang mga salita sa ngayon is hanggang sa dulo na po yun. Kasi alam naman po natin kung ano na po yung mga nangyayari ngayon. Yan lang po yung update natin para kay Queen and syempre kay Kuya Pure Health. Pagpatuloy po natin ipagdasal si Kuya Pure Health na sana po yung kanyang kalagayan is gagaling na po. Kasi sabi naman daw ng doktor is gagaling pa daw po. So syempre, bago tayo mag-end, paalala lang po kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe sa aking channel. Ayan, pa-subscribe na rin po. At ang ama at founder ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, at Yedna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat ng Kalingap partners, ayan, support po natin sila. Bye-bye and God bless.